Jesus Little Winners. Good morning, Jesus Little Winners! Narito na naman si Ate Sha para i-welcome kayo sa panibago nating episode ngayong Sabado. Kamusta ang nakaraan nating linggo? Naya-apply ba natin yung mga natututunan natin sa panonood ng Jesus Little Winners? Magaling! Ngayong Sabado, ang pinakahuling episode para sa series na ito. At ang series na ito ay tungkol sa kung ano nga ba yung mga itinuturo sa atin ng Panginoong Hesus. Nakapanood ba tayo ng mga nakaraang episodes? Diba, sa unang linggo ng series na ito, itinuro sa atin kung paano ba tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Pangalawa, natutunan natin kung paano ba natin dapat ibigin ang ating kapwa. At pangatlo, natutunan natin kung paano ba magpatawad. Ngayong Sabado na ito, may panibago na naman tayong matututunan. Excited na ba kayo? Sige, bago tayo dumako sa mga susunod nating activities, tayo muna ay mag-pray. Prayer position. Panginoon, maraming salamat pong muli sa panibagong araw na ibinigay mo po sa amin na puno ng sigla, Panginoon, at na puno ng kalakasan. Father God, salamat nga po sa opportunity na makakarinig kami ng panibagong lesson na ituturo mo sa amin. Ang dalangin po namin, bigyan mo po kami ng sapat na pangunawa upang makuha po namin kung ano po yung nais mong matutunan namin sa lesson na ito. At magamit po namin ito sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Salamat pong muli, Ama, at ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, sa ating pagpapatuloy, handa na ba kayong matuto ng bagong kanta? Magaling! Kung ganon, nandito na si Ate Mean para turuan tayo ng panibagong awit para sa Panginoon. Take it away, Ate Mean! Maraming salamat, Ate Sha. Ngayon, Jesus Little Winners, handa na ba kayo magpuri sa ating Panginoon? Sige, kung ganon, tayo lahat ay tumayo. Tayo lahat ay mag-ready na kasi aawit tayo sa Panginoon. Aawitin natin ngayon ang Heart to Change the World. Purihin ang Panginoon. Tara, let's worship Jesus! To have a heart to change the world. Let the song start to sing in every boy and girl. Start to share, start to care from a heart of love. Let the world know that Jesus loves them. You and I got to have a heart to change the world. Let the song start to sing in every boy and girl. Start to share, start to care from a heart of love. Let the world know that Jesus loves them. How will the people know? How will the people know? How will the people know? Unless we show them.
Let the world know that Jesus loves them. How will the people know? How will the people know? How will the people know? Unless we show them. You and I got to have a heart to change the world. Let the song start to sing in every boy and girl. By God's grace, in God's strength, we can change the world. Let the world know that Jesus loves them. Jesus loves you. Oh, kamusta mga bata? Ano, nagustuhan nyo ba ang ating kanta ngayong umaga? Sa tingin mo ba, natuwa ba si Jesus sa iyong ginawang pagpupuri sa Kanya? Aba, syempre, kung ganon, handa na tayo na makinig muli ng Kanyang salita. Tawagin natin si Ate Kailin para ibahagi sa atin ang isang mabuting balita na matatagpuan, syempre, sa aklat ng Panginoon, ang Biblia. Handa ka nang makinig? Handa na rin ako. Ate Kailin, pasok! Hello mga bata! Magandang umaga! At muli, andito na naman po si Ate Kailin upang samahan kayo sa inyong story time! Yes! Sino ang handa pumalakpak ng tatlo? Yes, alam ko namang handa na ang lahat, pero bago po yan, let's pray po muna ulit. Prayer position po tayo. Lord, maraming salamat po para sa umaga na ito, Lord God, sa panibagong lakas at panibagong buhay na naman po na pinagkaloob nyo. Lord, dalangin po namin, nabigyan niyo po kami ng sapat, Lord God, na karunungan upang, Lord God, maunawaan namin at maisa pamuhay, Lord God, ang lahat, Lord God, na ituturo sa amin, Panginoon, sa oras na ito. Lord, dalangin ko din po, nagabayan niyo po ang lahat na magtuturo para sa araw na ito. In Jesus' mighty name we pray, Amen. Yes! Ang galing naman. At dahil po diyan, magsisimula na po ang inyong story at ang pamagat po ng story na inyong mapapakinggan ay The Great Sound from Heaven. Nagkatipon silang lahat sa isang lugar na sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba taga Galilea silang lahat? Bakit sila nakakapagsalita sa ating wika? Tayo mga taga Parsya, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto at Asia. Mayroon pa sa ating mga taga
taga Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Cyrene, at mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hintil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. May mga taga Creta at Arabia rin. Paano sila nakakapagsalita sa ating mga wika? Tungkol sa mga kahangahangang ginawa ng Diyos. Hindi nila lubusang maunawaan ang nangyari, kaya't nagtanungan sila, ano ang kahulugan nito? Ngunit, may ilang nagsabi ng pakutya, lasing lamang ang mga iyan. Kaya't tumayo si Pedro kasama ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga taga-Judea at kayong lahat na nakatira sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Hindi lasing ang mga taong ito, gaya ng palagay ninyo. Alas 9 pa lamang ng umaga ngayon. Ang nakikita ninyo'y katuparan na ipinahayag ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain, at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae, at ipahayag nila ang aking mensahe. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at mga himala sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim, ang buwan ay pupulang parang dugo, bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. At sino man tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga palatandaang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito, sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. Ang Jesus na ito na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mula't mula pa ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama. Subalit, sila'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan, sapagkat hindi maaaring siya'y bihagi nito, gaya ng sinabi ni David tungkol sa kanya. Nakita ko ang Panginoon na lagi kong kasama. Hindi ako matitinag sapagkat kapiling ko siya. Dahil dito, natuwa ang puso ko at mga salita ko'y napuno ng galak. At ang katawan ko'y mananatili may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo hahayaang makaranas ng pagkabulok ang iyong banal na lingkod. Itinuro mo sa akin ang mga landas patungo sa buhay. Dahil ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuno ng kagalakan. Mga kapatid, may katiyakang sinasabi ko sa inyo na ang ninuno nating si David ay namatay at inilibing, at narito ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at alam niya ang pangako sa kanya ng Diyos, na maging haring tulad niya ang isang magmumula sa kanyang angkan. Noon pa man ay
nakita na ni David ang muling pagkabuhay ni Kristo at ipinahayag niya ito ng kanyang sabihing hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi nakaranas ng pagkabulok ang kanyang katawan. Ang lahat ng ito ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pagpangyayaring iyon. Pinaupo siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama ang ipinangakong Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinuhos sa amin, tulad ng inyong nakikita at naririnig. Hindi si David ang umakyat sa langit, kundi sinabi lamang niya, "Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo." Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus ay pinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito, kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang dapat naming gawin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa ngalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoon Diyos." Marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, "Iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito." Kaya't ang mga naniniwala sa ipinapangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Ayan, at tapos na po ang inyong kwento. Nawa ay may aral na tumimo sa inyo at alam ko naman na nakinig kayong lahat, kaya't masasagutan nyo ang inyong activity! Ayan, nag-enjoy ba kayo sa ating storya ngayong araw? Ayan, at ngayon naman tayo ay dadako na sa ating activity. At ang ating unang katanungan, ano ang pamagat ng istorya? Tama, the great sound from heaven. At ang ating pangalawang katanungan, ano naman ang nangyari sa kanila nang marinig nila ang isang malakas na ugong at nang makita ang isang dilang apoy na dumapo sa kanila? Tama, sila ay napuspos ng Espiritu Santo. At ang ating pangatlong katanungan, ano naman ang nangyari sa kanila nang sila ay napuspos ng Espiritu Santo? Tama, sila ay nagsalita ng iba't ibang wika. At ang ating pang-apat na katanungan, ano naman ang naging reaksyon ng mga Hudyo nang malaman nila o nang marinig nila na nagsalita ng ibang wika ang mga taga-Galilea? Tama, sila ay namangha dahil sa pagkakaalam nila na sila ay taga-Galilea at nagtataka sila na bakit nakakapagsalita sila ng kanilang mga wika. Ayan, nakuha nyo ba ang lahat ng sagot? Ayan, at ngayon naman ay dadako na tayo sa ating memory verse. Pahayag 5:9.
pamamagitan ng iyong kamatayan ay tinubos mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan, at bansa. Yan. Ngayon naman, iisa-isahin natin. Pahayag 5:9. Sa pamamagitan ng iyong, tuturo natin sa taas, kamatayan. Yan, parang nag-open ka lang at gagawin. Kamatayan ay tinubos mo para sa Diyos. Yan, nakuha niyo ba? Ulit. Pahayag 5:9. Sa pamamagitan ng iyong kamatayan ay tinubos mo para sa Diyos. Yan. At ang susunod, ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan, at bansa. Ayan, nakuha niyo ba? Sige nga, doon tayo sa pangalawa. Ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan, at bansa. Ayan, nakuha niyo ba? Yan, ulitin ulit natin. Simula sa simula. Pahayag 5:9. Sa pamamagitan ng iyong kamatayan ay tinubos mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan, at bansa. Ayan, ang gagaling mo naman. Ayan. Hello little winners! Para sa ating assignment, madali lang ang ating gagawin. Una ay kabisaduhin ang memory verse of the day. Pangalawa, magpatulong kina mami o kay daddy para i-video ang inyong mga sarili habang inire-recite na may kasamang action ang ating memory verse of the day. Pangatlo, sabihin kay mami o kaya ay kay daddy na i-upload ito sa kanilang Facebook account at i-mention ang Conqueror World Harvest Mission kasama ang hashtag na Memory Verse of the Day at CWHM Kids Ministry Assignment. O mga little winners, huwag kalilimutan na gawin ang inyong mga assignment. Aasahan namin na makita ang inyong mga videos sa Facebook. Salamat little winners. God bless! At sa susunod na Sabado ay may bago na naman tayong storya na maririnig. At bago tayo magwakas, tayo muna ay manalangin. Prayer position. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po sa araw na ito na may bago na naman po kaming natutunan. Maraming salamat din po dahil narito po kami dahil sa inyo. Panginoon, pag-ingatan niyo nga po ang bawat isa at patuloy po namin maranasan ang inyong presensya sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. At magkita-kita tayo ulit sa susunod na Sabado. Paalam! Sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo.
Jesus for his